Ayan mga kapitbahay, welcome back sa channel, no? For today's video mga kapitbahay, sasagutin lang natin yung isang katanungan nating isa nating subscriber na baguhan lang sa network. Ayan, yung kapitbahay natin is kagagraduate lang niya. Ayan, nagtatanong po siya. Kasi meron silang thesis ata about networking. Ayan, so nagtatanong po siya, kapag nag-set up ba daw ng pfSense, kailangan naka-manage switch? Kasi nagtatanong po siya, medyo pricey kasi talaga kapag bumili ka ng mga unmanaged or managed switch. Ayan, so tinatanong po niya, possible ba daw na kahit hindi na managed switch ang ilalagay niya doon sa pfSense niya? Okay, so yan yung pag-uusapan natin today. Kaya kung bago ka sa channel ko at saka gusto mo ng mga ganitong video or like mo yung IT or IT career ka, so don't forget to subscribe sa channel para makapanood ka ng mga ganito. Tapos pwede mo i-browse yung channel natin, marami tayong video na about sa ganun. Okay, alright, let's go! Ayan mga kapitbahay, ito, isi-share ko to, based lang to doon sa experience ko, based lang to doon sa mga naranasan ko, doon sa mga nagawa ko ng about network. Okay, so ito mga kapitbahay, marami kasing ano yan, maraming scenario. So kapag yung office mo is simpleng office lang naman or like 20 or 10 users, pwede nang hindi mo na siya i-VLAN or hindi mo na siya i-implement sa VLAN networking. So pwedeng normal network lang na isang subnet lang, pwede naman yon. Kasi kung hindi naman ganun ka-congested yung network mo, pwede yun kahit hindi ka na mag-VLAN. Usually kasi ginagamit lang yung VLAN kapag masyado na maraming congested na yung network, like marami ka ng voice, data, tsaka CCTV. So kailangan mo paghiwalayin yun kasi para hindi bugbog yung isang port or isang switch, para tuloy-tuloy yung traffic, hindi sila magkakagulo, para isang way lang sila para manage mabuti yung daloy ng traffic kapag nakabilan ka. Okay? So ayan, so pwede nga ba daw mag-set up ng pfSense kahit wala kang manage switch? Pwede po yun mga kapitbahay. Ang downside lang kasi noon, hindi ka makapag-implement ng VLAN kasi hindi mo pwedeng tag VLAN ID tag ang isang VLAN kapag unmanaged yung switch mo, kasi pag nag-create ka ng VLAN doon sa pfSense, automatic itatag mo yung ID niya doon sa managed switch mo. Doon sa unmanaged switch, ang VLAN lang na binabasa is yung native VLAN, which is yung default na VLAN 1. So kahit anong create mo doon sa pfSense mo ng VLAN ID, kunwari VLAN 10, VLAN 20, hindi yung tatagos doon sa unmanaged switch mo kasi ang babasahin pa rin niya is yung default VLAN, which is yun yung native. Okay? So ayan, so maraming scenario kasi yan mga kapitbahay. Depende na kasi yun kung ano talaga ang gusto ng isang company or anong klaseng network. Okay? So, katulad sa mga sinasetup ko or katulad sa bahay ko, naka-VLAN ako kahit konti lang kasi alam nyo naman, home lab, kaya may mga tinetesting ako para pag naka-VLAN ako, pag may tinetesting ako sa isang VLAN, hindi maapektuhan yung main VLAN ko para yung mga gumagamit ng internet sa bahay, goods pa rin. Ayan. Kaya, yun yung purpose ng isang VLAN. Kung gusto mo ng iba-ibang subnet, pwede kang mag-VLAN. Tinatanong pa po niya, mga how much daw ang price ng mga ganong switch. So, kapag bumili ka ng isang switch, like kunwari, 16 port na managed switch, maabot din ng 10 something. Pero, pag 24 or 48 na, medyo maabot na ng 20k plus or 30, mga ganon. So, ayan, pwede nga ba daw gawin na core switch kahit 8 port lang, basta managed switch? Ayan, pwede yun. Pero hanggang may limit lang din kung ilang VLAN yung pwede mo i-create kasi 8 port lang eh. So kung mare 10 VLAN ka, hindi ka na pwedeng mag-assign ng ibang port kasi 8 port ka lang eh. So yun yung downside. Pero pwede mo nang paglaruan kahit anong klaseng switch yan, basta managed, basta pwede ka mag-VLAN tag or VLAN ID tag doon sa pfSense, pwede po yun gamitin. So yan yung advantage kapag naka-managed switch ka. Ayan, so ang katanungan po niya, pwede nga ba daw mag-set up ng pfSense kahit naka-unmanaged switch lang? Pwede po. So, yun yung mga sinasabi ko. May advantage at saka disadvantage. Saka, may hindi ka pwedeng gawin, may pwede kang gawin. Parang ganun lang. So, quick video lang to mga kapitbahay. Ayan. So, ganun lang. So, sana naintindihan mo or sana nakakuha ka ng aral for today's vlog. Ayan. Mga katanungan nila is, actually, maraming nagko-comment. Hindi ko lang iba masagot kasi wala na ako tayong gawa ng video kasi medyo busy lang. Pero as long as na may makita ako mga ganong comment na hindi ko masagot or
hindi ko makomentan. Minsan ginagawan ko naman ng short video lang. So, katulad nito. Ayan. So, ayan. So, lastly mga kapitbahay, maraming salamat sa support sa channel ko. Yan, kung mayroon kayong mga katanungan about sa network, kung kaya naman natin sagutin or kung kaya naman natin ituro sa inyo, so tuturo ko yan sa inyo. Don't worry. Especially shoutout po dyan sa mga bagong graduate ng mga IT. Ayan. Yun yung maraming nagko-comment dun sa channel ko, mga nagtatanong, nagpapaturo about PFSense, about network. So, ayan. Meron din akong mga sinagot na about sa CCTV. Hindi ko na ginawa ng video kasi pwede namang sagutin sa comment. Pero kung hindi mahirap i-explain sa comment, so minsan ginagawa ko rin ng video. Okay? So ayan, stay tuned mga kapitbahay kasi dun sa vlog ko kasi malapit na ako makabili ng isang set ko na CCTV kasi ang CCTV setup ko ngayon nakaset na, kulang na lang ako ng 3 camera. Kapag nabili ko na yon, isi-set up natin ulit. Ituturo ko ulit dun sa mga baguhan nating IT na hindi pa masyadong familiar mag-setup ng mga IP camera. Okay? Kasi usually yung mga camera na binibili mura is analog. So plug and play yon. So madali lang. Kaya magkaiba kasi yung configuration kapag naka-IP camera. Okay? Let's go! Peace and happy Friday and God bless. So, bye for now.